Pilipinas, una sa ating mga balita. Mula nang ipaaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging mapayapa naman ang mga protestang ikinasa ng mga taga-suporta ng kampo nito sa loob at labas ng bansa. Paglilinaw ng palasyo, malaya ang publiko na i-exercise ang kanilang freedom of expression. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bullas. Mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilipad patungo sa The Hague sa the Netherlands noong March 11, 2025, kaliwat ka ng pagkilos ang inilunsad ng mga taga-suporta nito hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Sa monitoring ng DZRH News, hindi bababa sa 6 na pong magkakahiwalay na rallies ang inilunsad mula March 12 hanggang March 16 bilang pagsuporta kay Duterte at pagkondena sa naging pag-aresto sa kanya. Kabilang narito ang isinagawang prayer rally nitong Sabado sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan dumalos sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pang kandidato ng PDP laban. Sa talumpati naman ng anak ni dating Pangulong Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte, sinabi nitong hindi kailanman mamahalin ng mga mamamayan si Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa nito, tinraidor umano ng Pangulo ang suporta sa kanya ng pamilya Duterte. Samantala, ayon naman sa Malacanang, wala silang balak na pigilan ang mga naturang pagtitipon bilang pagkilala sa kanilang freedom of expression. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa namang nangyayari na posibleng ikaalarma ng administrasyon. At dahil sa Setyembre pa nakatakda ang susunod na pagdinig ng ICC kay Duterte, inaasahang magpapatuloy pa ang mga kahalintulad na protesta. Ayon kay Professor Clarita Carlos, dating National Security Advisor ni Marcos, 2 lamang ang kahahantungan nito. 2 lang pupuntahan yan. Mag-fizzle out siya. Kasi lalo na, we are two months away, I think, sa May 12, no? Mag-fizzle out siya or mag-escalate. Sana wag mag-escalate sapagkat I am sure kahit hindi po kayo nagboto kay President Bongbong, ay parang every 2 weeks ay gusto nyo siyang paalisin. Wag di po natin gawin yon. Otherwise, magiging banana republic po tayo. Iginiit naman ni Carlos sa gitna ng pagbubungguan ng mga opinyon, dapat pa ring manaig ang factuality o ang katotohanan. Kabilang narito ang naging pahayag ni Duterte nang dumalo ito sa pagdinig ng Senado sa issue ng extrajudicial killings at war on drugs. Ayon kay Duterte, inaako niya ang full responsibility sa mga krimeng nangyari sa kasagsagaan ng war on drugs. Sinabi ni Carlos na sa kasalukuyan, nakadepende na sa ICC at sa batas na pinaiiral nila ang susunod na mga mangyayari kay dating Pangulong Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.